Ang Pi Network ay isa po itong cryptocurrency project na naglalayong gawing mas accessible ang digital currency sa mas maraming tao. Itinatag po ito ni na Dr. Nicolas Kokkalis at saka Ching Jiao Fan na may layuning lumikha or mag-create ng isang inclusive at saka user-friendly na ecosystem para sa mga users ng cryptocurrency. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, kung ano po yung mga pinag-usapan ng mga co-founders ng Pi Network tungkol po sa mainnet launch, future at saka tokenomics nito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung paano po nakatutulong ang Pi browser sa mga users. Ayan. Ang Pi browser ay isa po itong mahalagang bahagi ng Pi Network ecosystem. Ito po ay idinisenyo upang maging madaling gamitin na nagbibigay daan sa mga users na mag-navigate sa iba't ibang Pi apps gamit lamang ang isang sign-in. Sa pamagitan po nito ay mas pinadadali ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang serbisyo at application sa loob po ng Pi Network. Ngayon ay paano naman po tinitiyak ng Pi Network ang mass adoption ng mga applications nito? Yan, upang hikayatin ang malawakang paggamit ng kanilang mga applications, ang Pi Network ay nag-develop ng isang seamless na user experience sa pamamagitan po ng Pi browser. Bukod dito, ang Pi Wallet ay direktang integrated na nagpapahintulot sa mga secure at saka mabilis na in-app payments. Ang mga developer ay hinihikayat na lumikha or mag-create ng mga tunay na gamit na application na siyang tutugon sa pangangailangan ng community ng Pi. Ngayon ay paano naman po pinipigilan ng Pi Network ang hyperinflation ng Pi tokens? Ayan. Ang tokenomics po ng Pi Network ay maingat na binalangkas upang mapanatili ang balanse sa pagitan po ng supply at saka demand. Mayroon din itong declining token issuance model kung saan ang dami po ng bagong Pi tokens ay inilalabas ng unti-unting bumababa sa paglipas po ng panahon. Kasabay po nito ang identity verification or KYC or Know Your Customer verification ay kinakailangan upang matiyak na tunay ang mga users at maiwasan ang pag-create ng mga peking accounts. Ngayon ay ano naman ang mining mechanism ng Pi Network? Ayan. Ang mining sa Pi Network ay naiiba sa traditional na cryptocurrency mining. Dito ang mga users ay nag-aambag sa security at paglago ng network sa pamamagitan po ng iba't ibang activities tulad ng pagbuo ng security circles, paggamit po ng mga utility-based Pi apps at pag-run ng nodes. Ang kanilang contribution ay ginagantimpalaan o binibigyan po sila ng rewards na Pi tokens, kung saan ang mining rate ay ina-adjust buwan-buwan batay sa supply at iba pang mga bagay. Ngayon ay paano naman po hinihikayat ng Pi Network ang pagtanggap ng mga merchants sa buong mundo? Ang Pi Network ay aktibong nagtatrabaho upang hikayatin ang mga merchants na tanggapin ang Pi bilang isang paraan ng pagbabayad. Sa pamamagitan po ng event tulad ng Pi Fest 2024, ipinakita po nila kung paano po maaring gamitin ang Pi sa local commerce. Sa event na ito, libo-libong merchants at shoppers mula sa iba't ibang bansa ang nakijoin na nagpapakita po ng potensyal ng Pi bilang isang global na currency para sa mga transactions. Ngayon ay bakit tumagal ang pag-launch ng open network ng Pi? Ang pag-develop ng isang matatag at functional na ecosystem ay nangangailangan po ng oras. Ang enclosed network period po ng Pi Network ay nagsimula noong December 2021 at ito ay nagbigay diaan upang makumpleto ang KYC ng mga users at makapag-develop ng mga tunay na applications at ma-integrate ang mga merchants. Ang maingat na prosesong ito ay tinitiyak na ang pag-launch ng open network ay magiging matagumpay at handa para sa malawakang paggamit. Ngayon ay ano naman po ang mga benepisyo ng paggamit ng Pi para sa mga merchants kumpara sa ibang tokens? Ayan. Ang malawak na distribution po ng Pi na milyong-milyong active users sa buong mundo ay nagbibigay po ito ng malaking market para sa mga merchants.
Ang accessibility at saka seamless na user experience po ng Pi Network ay nagpapadali sa mga merchants na mag-integrate ng Pi sa kanilang mga sistema, na siyang nagbibigay po ng alternatibong paraan ng pagbabayad na maaari pong magpataas ng kanilang customer base. Ayan, ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Ayan, para sa atin, ang pag-launch po ng Pi Network Mainnet ay nagbubukas ng bagong oportunidad sa digital currency space. Ang pagiging bahagi po ng isang global network na may active community ay maaari pong magbigay ng iba't ibang benepisyo mula sa pag-invest sa Pi tokens hanggang sa paggamit nito sa mga transactions. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pagsasagawa ng masusing pagre-research at pag-unawa sa mga risk na kaakibat ng pag-invest sa mga cryptocurrencies. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang Pi Network ay nagpapakita ng isang interesting at saka promising na project dito sa mundo ng cryptocurrencies. Ang kanilang focus po sa accessibility, user engagement at saka real-world utility ay mga positibong aspeto na maaring mag-ambag sa tagumpay ng project na ito. Gayunpaman ay tulad po ng anumang investment, mahalaga po ang pagiging maingat at well-informed bago magdesisyon na sumali o mag-invest. Ang patuloy po na pag-monitor sa developments ng Pi Network at pag-unawa sa kanilang mga plano ay higit pong makakatulong sa paggawa ng mas informed na decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.